2 Corinthians chapter 2 verse 11. Upang hindi tayo malamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Tayo po sumandaling manalangin, pampalis ang kaba. Amang banal, ngayon pong umaga, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo, pagpalain mo po ang salita mo. Magbukas ito ng mga puso, isipan, magministeryo ka sa aming pong kaligitnaan at maingat po namin iniabilin sa iyo ang nalalabing sandalit, inakin po namin ang tagumpay sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sumagi ba sa isipan mo kung bakit ang platforma ng ugnayan na ginagamit sa buong mundo kung tawagin ay World Wide Web o sa Tagalog ay pandaigdigang malawakang sapot? Ano nga ba itong World Wide Web o sa Tagalog ay malawakang pangbuong mundong lawa o sapot? Ang World Wide Web ay tumutukoy sa lahat ng pampublikong website o mga pahina na pwedeng buksan at gamitin ng mga tao na mayroong computer o ibang gamit gaya ng cellphone. Ang salitang World Wide Web ay hindi kahalintulad ng internet sa halip. Ang World Wide Web ay parte o bahagi ng internet. At kung sakaling wala pa man lamang napupukaw sa iyong isipan, uulitin ko ang salita, net, o sa Tagalog ay lambat. Ito'y nabuo ng ARPA o Advanced Research Projects Agency ng gobyerno ng Estados Unidos noong taong 1969. Hindi ko alam kung ano para sa iyo ang salitang net o lambat, ngunit para sa akin, ang lambat ay isang kasangkapan upang humuli, bumitag ng mga bibiktimahin. Gaya ng paghuli ng mga hayop o gaya ng paghuli ng mga isda. At makikita po natin ngayong umaga ang isang larawan. Doon sa mga hindi nagtatanong, yan po ang pangalawa kong assignment. Edad 25 pa lang po ako dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Teka nga pala, mukhang may huli na itong aking... Uy! Pwede. Ang ngiting tagumpay yan, mga kapatid. Mamaya, isasain ko pa ito eh. Buhay talaga, oh. Buhay talaga. Buhay pa eh. Hindi katulad ng net. Ang net ay isang uri ng kasangkapan upang humuli ng pangmaramihan. Naalala ko sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, talatang 15, meron pong binanggit dito, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Bagamat hindi po lahat, ngunit karamihan ng mapupulat natin sa internet ay hindi po nakatutulong sa ating relasyon sa ating Panginoon. Sa halip, kadalasan ito po ay salungat. Para po sa akin malakas ang aking kutob na hindi nagkataon lamang na itong medium of connectivity, ika nga, o bagay na ginagamit sa pag-uugnayan ay tinatawag na net o lambat, na maaaring ang orihinal na intensyon ay upang bitagin ang mga kaluluwa ng mga tao sa malawakan, pinakamabilis at mabisang paraan. Magkagayon pa man, ang maging gabay natin ngayong umaga ay ang kasulatan. Maliwanag ang sinabi sa atin ni Pablo sa unang Korinto 10:23, lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay.
Sa 2 Timoteo 2:26, at sila'y magigising at tatakas mula sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila upang sumunod sa kanyang kalooban. Ang silo, bitag ng kaaway, ay maliwanag na mga pamamaraan na patibong na ginagamit ni Satanas upang maimpluwensyahan ang kaisipan ng mga tao na mailayo sa Diyos at dalhin sa pagkakasala. Hindi po natin may kakaila ang internet na gawa nitong bitagin ang di mabilang ng mga kaluluwa, mapabago o maging mga seasoned men and women of God. Si Satanas ay bihasang mangingisda ng mga tao. 24/7 ang kanyang net ay nakahagis, nakalatag, at ako'y naniniwala merong mga nandito na sumabit na sa kanyang sapot at ang iba ay sumusubok pa. Ang layunin ng mensahe ngayong umaga ay upang bigyan tayo ng babala sa mga pakana, patibong, silo o sapot. Kaya ngayon pong umaga, nais ko pong mangaral sa paksang World Wide Web, pandaigdigang malawakang sapot, o sa wikang Chinese, kailap nga dapit sa tibuok kalibutan. Una, the digital web of perversion or pornography. Meron po tayong makikitang video uli. Po ay habi kung saan ang kanyang bibigtamahin ay madalas. It is not just randomly placed. It is strategically placed in an area where he had already observed and studied. Ito po'y pinag-isipang mabuti nung gagamba. Ito pong si Satanas, napakatuso na nagawa niyang habiin ang kanyang sapot ng hindi halata. Naniniwala ako na wala na halos yatang natitira ang hindi na na-expose o nakagamit ng net. Ito'y naging mahalagang bahagi sa ating modernong panahon, ngunit ito isa na naging pinakamabisang bitag ng kaaway. Gaya ng marami po sa atin, isang araw nagbabrowse tayo sa net, biglang-bigla larawan na isang magandang babae o gwapong lalaki lalabas. O kaya merong malaswang video. At kapag ikaw ay huminto doon sa partikular na imahe o video, yung pong tinatawag na demographic tracking, it will take note of it. It sends an information on the server that the image or video pique your interest. Sa madaling salita, magpapadala po ng mensahe na nagpapakita na ikaw ay napukaw ang pansin at interes at hindi magtatagal ang iyong mga pag-scroll ay mapupuno ng kahalintulad na mga larawan, mga video. Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, ang porn industry ay kumikita ng $15 billion per year. Higit pa sa NBA, NFL at lahat ng Hollywood. Ang New York Times ay gumawa ng kwento tungkol sa Pornhub. Ito pala'y naka-attract ng 3.5 billion na visit isang buwan, talo pa ang Netflix, Yahoo at Amazon. Sinasabi po rito, lampas 40 milyong Amerikano ang regular na nanonood ng porno. Ang pangkaraniwang tagal, 6 na minuto, 29 na segundo. Meron palang 42 milyong malalaswang website na bumubuo sa 370 million na pages. Ito'y lubhang napakalawak na lambat o sapot na inilatag ng kaaway. 47% ng pamilya sa Amerika ay problema ang porno sa kanilang tahanan. Ang panonood ng malalasway nagpapataas ang paghiwalay na mag-asawa ng 300%.
11 taong gulang ang edad na unang makakakita ng porno at 94% sa edad na 14. Ito tuloy ay maghatid sa atin. Ano nga bang edad tayo na-expose dati sa porno? Ang iba, sabi nga nila, ay bigla daw tumangkad. 56% ng mga Amerikano ng mga paghiwalay na mag-asawa ang dahilan ang isa ay labis na pagkahilig sa porno. Mga pastor para sa kabataan ay nag-ulat na hindi bababa sa isang kabataan sa isang taon ang lumalapit na may problema sa porno. 68% ng mga lalaking nagsisimba at 50% ng mga pastor regular na nanonood ng porno. 59% ng mga pastor ay nagsasabing kahit may mga asawa na ay gumon pa rin sa porno. 33% ng kababaihan, edad 25 pababa, ay nanood ng porno nang hindi bababa sa isang beses. 13% ng mga nagsasabing Kristiyano ay hindi nanonood ng porno, pero 87% ng mga Kristiyanong babae nakapanood na ng porno. 55% na may asawa ng lalaki at 25% na may asawang babae ay nagsasabing nanonood sila ng porno na hindi bababa sa isang beses, isang buwan. 57% ng mga pastor ay nagsasabing ang pagkagumon sa porno ay ang pinaka-mapaminsalang usapin sa kanilang iglesia. 69% na nagsasabing ito'y lubhang nakakapekto sa simbahan. Maniniwala ka ba ngayong umaga na merong mga mananampalataya, mga disciple pa nga, sa kabila ng sila'y ginagamit sa loob ng simbahan, ay aktibo pa rin nanonood ng porno? Ito'y nililihim nila sa kanilang pastor at sa mga kapatiran, at ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi sila masaya na naglilingkod sa Diyos. 7% lamang ng mga pastor ang nagsasabi na meron silang programa upang matulungan ang mga may problema sa porno. December 13, 2024, nakaraang taon lamang, GMA, ang Pilipinas ay pangatlo sa listahan ng mga bansa, pangatlo, na dumadalaw sa Pornhub. Ayon sa taunang review. Ngayon pong umaga, tayo pong mga Pilipino, ipinagmamalaki natin ang ating mga kababaihan, kilala sila na sila po ay mahiyain, mahinhin, inosente, konserbatibo. Ngunit meron akong sekreto na iyayag sa inyo, sa panahon daw ng tinatawag na millennial, welcome to the 21st century, ayon po sa Cebu Daily News, December 30, 2023, ang bansa natin ang nangunguna sa pang-apat na pagkakataon na nag-iisang bansa na merong pinakamaraming kababaihan, talo pa ang mga lalaki na nanonood ng porno. Take note, nag-iisang bansa na merong pinakamataas sa bilang na nanonood ng porno. Pumapangalwa ang Colombia sa bagay na ito. Binanggit na simula ng ang Google Analytics ay binantayan ang tinatawag na demographics data ng taong 2015. Doon nakita ang bilang ng mga kababaihan na pataas ang numero ng nanonood ng porno na mga babae. Philippine Star, December 20, 2023. Ang mga Pinoy ay nanguna sa pinakamataas na tagal na inilalagi sa Pornhub. Ipinagmalaki ng Pornhub ang average sa 35 million daily visitors taong 2013 pa ito. So maaaring hindi lamang ito na doble na triple, baka naging 4 na beses pa. Ang salitang ginagamit upang bilangin ang dalas ng pagdalaw sa isang website, web analytics o website trafficking. Ang prosesong ito'y nakapaloob ang pagkolekta, pagsusuri, pag-ulit ng mga impormasyon ng bumibisita sa website at dito ay tinitingnan ang aktibidad ng dumadalaw at pinag-aaralan kung ano ang mga kinagigiliwan. Sa madaling salita, itinatala ng internet kung anong uri ng mga larawan,
videos ang pumupukaw ng iyong interest, nagbibigay ito ng impormasyon base sa galaw o paghinto ng pag-scroll at tagal. Kaya kung napansin ito na madalas kang tumingin ng mga hubad at malalaswang larawan o video, hindi magtatagal ang iyong page ay mapupuno ng mga porno. Job chapter 31 verse 1, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako titingin ng may pagnanasa sa isang dalaga. At base pa sa datos, ang pinakang malaking bilang daw ng mga dumadalaw sa Pornhub gamit ang kanilang mga cellphone, mga Pilipino. At naulit muli dito na mga kababaihan natin ang nangunguna sa panonood ng porno gamit ang mga cellphone. Ayon po sa isang Barna study, inilantad nila 93% ng mga pastor ay nakikita na isang lumalang problema ang bagay na ito. Meron po ako nabasa ng isang pag-amin na isang 25 years ng mananampalataya. Wika niya, nagumon ako sa pornografiya ng maraming taon. Ang pinsalang nagawa nito sa aking buhay ay napakabigat. 25 taon na akong nagsisimba, ngunit kahit isang beses, hindi ko pa narinig ang aming pastor na nangaral laban sa porno sa loob ng 25 taon. Naniniwala po ko hindi po ito isang isolated cases o case. Ibig sabihin, hindi malayo na marami ang sa kabila ng sila'y nagsisimba ay patuloy pa ring nanonood ng mga malalaswang panoorin. At hindi sila handang umamin o ayaw nilang aminin dahil sa sila'y mapapahiya. Kung ang mga datos na nabanggit ay tama ng lampas 50% ng mga pastor ay nanonood ng porno, lumalabas na kaya hindi ito napagtutuunan ng pansin sa mga pangangaral ay dahil maaari na sila mismo ay guilty. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit maraming mga simbahan ay nangunguluntoy, natutuyo, hindi lumalago. Nangangahulugan ba ito na may mga pastor na sa halip na gawa ng mensahe, nanonood ng porno? Mga kapatid, nararapat na kumprontahin ng simbahan ang lumalalang problema ng pornografiya. Walang duda, isa ito sa makabagong uri ng kasalanan sa ating panahon, isa ito sa napakabilis at palihim na sapot na inilatag ng kaaway. Isa ito sa usapin sa loob ng simbahan na dapat ay palagi ang pinagtutuunan ng pansin. Paano magiging epektibo sa pag-akay ng kaluluwa kung merong kasalanan sa kampamento? Paano lalago ang isang iglesia kung ang kahalayan ay palihim na namamayagpag sa kalagitnaan? Malakas po ang paniniwala ko na wala kahit isang simbahan ang nakaligtas sa kasalanan ng kahalayan. At alam ko din na maraming mga pastor ang nabitag na nito mula pa noon hanggang ngayon. Ang iba sa kasalukuyan ay nababalot ng sapot ng pornografiya at tuloy-tuloy pa din na nagpapastor. Pinatay nito ang makalangit na alab at pinalitan ng ibang alab, ang alab ng pagnanasa sa laman. Marahil ito po ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay hindi nagpapabaya na tayo paalalahanan. Patungkol sa karumihan, pakikapid, fornication, tandaan po natin ang sabi ng ating Panginoon, kung tumingin ka sa isang babae na may kahalong pagnanasa, nagkasala ka ng pangangalo niya sa iyong puso. Efeso 5:3, dahil mga banal kayo, hindi nararapat ng isa man sa inyo ay masabihan siya ay malaswa, mahalay at sakim, at hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kung meron pong mga taong nagsasabi, maliit lang naman ang porsyento kumpara sa kabuang bilang,
huwag mong kakalimutan, ang kaunting lebadura ang nagpapakumbo sa buong limpak. Uncleanness, perversion, pornography, adultery in heart. Ito po yung mga bagay na seryoso, na kailangan ng seryosong atensyon. Tandaan natin ang mga munting sora ang sumisira sa ubasan. Kung sinasabing 50% ng pastor ay nasa sangkot sa pornografiya, kung ang datos sa ito ay tama, nangangahulugan, maaring ikaw ay sangkot dito. Maaring ako ay sangkot din dito. Pero malakas ang aking loob na sabihin, hindi po ako sangkot dito. Matthew chapter 18 verse 9, at kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na isang mata kaysa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Kung sinasabi po ng Biblia, mabuti pa raw na kahit isa lang ang mata, makapasok ka naman sa langit, ipinapayo ko bilang kapatid sa Panginoon. Kung ang Facebook mo ang nagiging dahilan upang ikaw ay magkasala, mabuti pa alisin mo na lang ang Facebook mo kaysa alisin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kung ito po ang nagiging sapot, mas mabuti nang wala kang Facebook. Manatili naman ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pangalawa, na sapot o lambat na inihagis ang kaaway ay ang sapot ng kayabangan. Meron po tinatawag na 15 minutes of fame. Kabilang po tayo sa panahon na gusto ay maging sikat. Everybody is dying to post their face on social media. Ang kanilang katawan, ang bagong cellphone na nabili, yung napulot na aso sa kalye, yung milk tea. Ang iba nga mga Kristiyano, sumasayaw na sa Facebook eh. Baka gusto yung makakita ng dance move dito. Wag na lang. Ice cream yummy. Ice cream good. Ang iba sa inyo nangingiti, pero meron ka ng routine sa TikTok. May tama ba si Pastor Rico? Malaki ang tama ni Pastor Rico. Ipinopost ng mga Kristiyano maging yung mga private activities. Bakit nila ito ginagawa? Sa isang kadahilanan, para mapansin. At dahil po dito, naniniwala ko sa sinasabi ng psychology, there are two basic needs of men. One is to be loved, and the other is to be noticed. Mahalin at mapansin. Ngunit naniniwala ako na uuwi ito sa sinasabi ng Biblia sa 2 Timoteo 3:1, darating daw ang panahon ng mga tayo magiging may bigin sa kanilang sarili, may bigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. Kaya ang mga tao po'y uhaw na mapansin at hindi sila humihinto ng pag-post sa Facebook mula sa mga hindi mananampalataya hanggang sa mananampalataya, pati mga pastor, pati asawa ng mga pastor. Meron pong kasabihan, believe me, everyone is willing to do anything just to be envied. Maniwala ka, bawat isa ay handang gawin ng lahat para lang siya'y kainggitan. Pastor, hindi ka ba natetempt na mag-post ng Facebook mo? Yung picture mo kanina, ba't hindi mo i-post? Natutokso ko mga kapatid, ang laman ay may nais, ngunit sinusupil ko ang aking katawan, baka mamaya ako'y matakwil, sapagkat ang isang post ay masusundan ng pangalawa, ng pangatlo, hanggang hindi ko napapansin, nakikipagtalo na ako at nagrarant na rin ako sa iba't ibang mga tao sa social media. Maaring hindi ka matuwa sa sasabihin ko. Pero sa palagay ko, ang social media, hindi ito lugar ng mga tunay na Kristiyano para patunayan niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, hindi po natin kailangan patunayan ang ating sarili sa mundong ito.
Maliban na lamang kung ang iyong hanap buhay ay online o ang iyong trabaho ay online related. Maliban na lamang kung ginagamit mo ang social media upang may pangaral ang mabuting balita, ngunit maliban sa mga ito, walang dahilan, hindi natin kailangan makipagsabayan. Ano ang sabi ng Biblia? Hindi tayo taga-sanglibutan. At kung tatanungin mo ako kung ano ang basehan natin, pahintulutan mong basahin ko 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang namang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Kaya kapag pinopost mo ang iyong face, ang iyong body, ipinopost mo ang iyong mga achievements, at para kunyari hindi halata, salamat sa Panginoon ang caption. Wow! Para hindi halata, glory to God. Wow! Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 2 o verse 4, hindi pinag-aabalahan ng isang kawal ang mga bagay na walang kinalaman sa pagiging kawal upang mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Kunyari, Greek scholar mula tayo ngayon. Tinignan ko po sa wikang Greek, empleko, yung salitang entanglet. Ito po'y ginagamit, larawan daw ng isang tao na sumasabit yung kanyang paa sa lower garment o kaya sa isang vine. Ito rin daw po ang ginamit sa Matthew chapter 27-29 nang ang mga kawal ay nagkama-kama ng mga tinik at ginawang hugis sa isang korona upang ilagay sa ulo ng ating Panginoon. Ang gusto kong makita natin dito ay ang salitang entangle, sa wikang Ingles na kalintulad ng hinabi o nilala. Sa paggamit ng salitang ito, sinasabi sa atin ni Pablo na kung tayo ay seryosong Kristiyano, hindi na tayo dapat nakikihalubilo o nakikigulo sa mga usapin na hindi naman makatutulong sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Hindi daw pinag-aabala ng isang kawal ang mga bagay na walang kinalaman sa pagiging kawal. Kung inaari natin tayong mga kawal ni Kristo, hindi na natin kailangang makipagsabayan sa social media sapagkat hindi naman ito makabubuti o makatutulong. Diba? Sabi nga kanina, ang pinakang dahilan daw ay upang mapansin. Sino ang gusto mong papansinan? Yung crush mo nung high school na hindi ka pinansin? Oha? Eto ako ngayon. Panis ka ngayon. Yung iyong ex, nakita mo ngayon ang sinayang mo. Meron pong kasabihan sa wikang Ingles, fools rush in where angels fear to tread. Mga taong walang bait o mapurol ang pag-iisip ay walang pag-aalinlangan na makisawsaw o makigulo sa isang usapin o sitwasyon na iniiwasan ng marurunong. Ito po, seryoso na to. Maniniwala ka ba na mayroong mga mananampalataya nagbabagong anyo kapag ka politika ang pinag-uusapan? Sila'y nagiging mapakipagtalo. Ang kalang spirito'y nagbabago. Nagkakaroon ng combative spirit. They become argumentative and even hostile. Some believers, pastors, and even pastors' wives are quick to jump into the melee of politics. Nagmamadali silang lumundag
Doon sa kaguluhan sa politika, hindi sila nangingiming magbigay ng kanilang opinyon. Ang laman ng kanilang puso'y nahayag sa mga sinasabi nila sa social media. Hindi nila napapansin na pipick up na nila, na-adapt nila ang nangingibabaw na espiritu. Gagamit na rin sila ng mga salitang, bangag! Bangag! Lutang ang gobyernong ito! Polboron! At kung magkataon na sila na may nasa kabilang dako, shit, mga Dutertards, mga kulto ni Duterte. Ang iba sa inyo'y nangingisi dahil alam niyo, may tama na naman talaga si pastor. Ngunit gusto kitang palalahanan bilang minamahal na kapatid sa Panginoon, palangga kita eh. Totoo, meron kang kalayaan ng pagpili. Pero gusto kong ipalala sa iyo, we are peacemakers. I said, we are peacemakers. We are not Christians for nothing. Amen. We should be purveyors of peace. We are peacemakers, not troublemakers. At payagan mong payuhan kita, kapatid sa Panginoon, meron pong lumang kasabihan, when the emotions are high, the IQ is low. Kapag mataas ang emosyon, pumupuro lang pag-iisip. Tulad ni Moises, nung siya'y nagalit, ano ang kanyang sinabi? Hindi siya nag-isip, Panginoon, patayin mo na lang ako. Alisin mo na lang ang aking pangalan sa aklatang buhay. Hindi ba yan isang halimbawa? When the emotions are high, the IQ is low. Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay magdarayo na higit sa lahat ng bagay totoong masama. Ito kasing mga mapagsamantala ay kinukuha ang sitwasyon o sinasamantala ang sitwasyon. Yung mga taong madaling mahikayat, nilalaro ang damdamin, sinusulsulan, at kadalasan kapag ang ating emosyon ay mataas, maggalit tayo, upset, bitter, ang ating judgment ay nalalabuan, and we act based on what we feel and not on reason. Gusto ko lang pong palalahanan ng bawat isa. Ito po ang madalas ginagamit ng mga tao na mayroong intensyon na humati. Humati. Ito man ay mapa sa loob ng simbahan o mapa gobyerno. Ang mga emosyon ay nilalaro. Problema naman sa iba, hindi ginagamit ang isip. Paano ko malilimutan yung araw na yon? Nang ang aking mga kaibigan ay nagsipagtayo at kumanta ng bayan ko. Iniwanan nila ang fellowship na ito, tinalikuran nila. Kaya gusto ko tuloy actually matagal ko nang gusto itong itanong. Ibabato ko ang tanong na ito sa lahat ng nang-iwan sa fellowship na ito. Minsan, humingi ka na ba ng tawad sa fellowship na ito? Humingi ka na ba ng tawad sa ating leader? Alam mo ang aking sinasabi. Parang tahimik yata tayo ngayon ah. Napakaganda ngayon ng iyong katayuan. Napakaganda ng iyong future. Praise God, mabuti ikaw ay natauhan. Hindi ko malilimutan yung araw na yun pagkatapos ng bagyo. Akala nila lubog na ang barko. Nagtalunan silang parang mga daga. At nang makabawi ang barko ng Potter's House, nagbalikan na naman sila. At ang nakatatawa nito, andun kami sa Mandaluyong Church, nasa may pulpito. Hindi ko alam kung bakit nagtanong yung isang kapatid. Banggitin ko na rin ang pangalan. Andito na rin lang tayo. Tinanong si Pastor Naro,
O ba't nandito si Rico? Okay, sa isip-isip ko, okay ka lang? Kasama ka doon sa tumayo at kumanta, bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad. Alam mo yon? Pagkatapos yung isa siya sa nangunang tumayo at nagpakita ng suporta, ako yung natira doon. Ang sabi nga kay Pastor Naro, ba't nandito yan si Rico? Ay di wow. Kaya wag mong papayagan ang mga tao to push your button that your emotions gets off hand. Dahil hindi po natin napapansin, we are already caught in a web of hate, web of lies, web of fake news, web of revenge, web of disunity. Ang katawan ni Kristo ngayon ay nagkakaroon ng pagkakabahagi at ang mga pagkakaibigan na dati dikit, nagkakaroon ng lamat at marami ngayong mga Kristiyano ay nasasabit sa sapot ng panglilinglang na hindi pa nila napapansin. At sila ay sumasawsaw sa isang digmaan na hindi naman nila kailangang salihan. Baka nga ang iba sa inyo ay sumamas pa sa mga rally. Baka nga ang iba sa inyo, dahil lamang meron kang ginagawa, kaya hindi ka nakasama, pero ang iyong katawan at ang iyong puso ay nandun. Mga kapatid, the church is under threat because of political inclination. Gusto ko pong ipaalala lang sa ating lahat, anumang kulay ang iyong pinili. Sabi ni Pablo, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, kahit kamatayan. Dagdag pa niya sa 39, kahit kamatayan, kahit buhay, kahit anghel, makapangyarihang espiritu, kasalukuyang panahon, hinaharap, kapangyarihan, nasa itaas o nasa ibaba, kahit ano pang mga bagay sa mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hindi natin napapansin, pinaghihiwalay na tayo ng ilang mga politiko. Dahil pinapaboran mo ang isang politiko, mag-aaway na tayo, wag naman. Dahil ba binoto ko si Kibuloy? Sasama na ang loob mo sa akin? Yung iba nagtatalo pa sa social media. Anong sabi ni Pablo, unang Korinto 6:4, kung meron kayong mga alitan, bakit dinadala pa ninyo ito sa mga taong hindi kinikilala ang iglesia? Mahiya naman kayo. Nasa na yung discerning of the Spirit? Ang iba handa nang makipagrambulan para sa paborito nilang politiko. Ang tanong, handa kaya nilang ibigay ang buhay nila sa iyo? Nasa na ang discerning of the Spirit? Makinig po kayong mabuti. Ito po yung lagi kong basehan. Kung nagawa nilang lokohin ang sarili nilang asawa, sarili nilang pamilya, asa ka pa na magiging matapat sila sa bayan at sa iyo? Good luck. Sasabihin nila, aayusin nila ang gobyerno. Paano nila aayusin ang gobyerno kung yung personal nilang pamilya, personal nilang buhay, hindi nga nila maayos-ayos? Paano sila maglilinis ng bakuran ng iba kung yung sarili nilang bakuran marumi? Mga kapatid, basic lang po. Sabi ng Bible, paano nila panguna ng iglesia kung hindi sila marunong mamahala ng simbahan? Ng pamilya. Hindi mo maibibigay ang wala ka.
Kung magsasabi ka na bibigyan mo ko ng isang bagay na wala sa iyo, yan po'y pangloloko. Yan po'y pambobola. Niloloko mo ako. Kaya gusto kong paalalahanan ng mga mahal kong kapatid sa Panginoon, we are Christians first. All else falls to the second place. Kung meron pong banta na maghihiwalay sa ating pagkakapatid bilang pamilya sa Panginoon, huwag nating papayagan. Sapagkat una ang pagiging Kristiyano, huwag nating papayagan ng sino man na maghiwalay sa atin. Para sa akin, napakahalaga mo. Di hamak na mas mahalaga ka sa akin kahit sa 100 politiko. Mas mahal kita kaysa kaninong politiko. Kaya hindi ako papayag na sila lang magiging dahilan para maglayo tayo. Huwag niyo po akong ma-misinterpret. Pastor, baka wala ka naman pagpapahalaga, nagkakamali ka. Araw-araw ko pong sinusubaybayan ang kapakanan ng ating bansa. Hindi po ako pro, hindi rin po ako against. I am pro-country. Bagamat may dugong inchik ang nananalaytay sa aking mga dugo. Bagamat ang aking lola ay galing mismo sa mainland China at ang lolo ko, pero ang nanay ko ay isang Pilipina. Mahal ko ang bansang ito. Ito ang lupa kong sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanya kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Hallelujah. Baka nga ikaw ay tunay na Pilipino, hindi mo nga kabisado to eh. Di ba? Mga kapatid, our allegiance first is to the kingdom of heaven, all others comes next. Mag-ingat po tayo sa sapot ng kahalayan, sapot ng pride, sapot ng disunity, sapot ng kasinungalingan, sapot ng kalituhan at pagkakabahabahagi. Meron pa po akong third point, kaya lang hindi ko na po tatapusin. Marami pong salamat sa inyong kabutihan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.